Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu ala al-Husayn wa Ali ibn al-Husayn wa aulad al-Husayn wa ashabi al-Husayn. Mga nating kapatid, sa panahon na ito, sa panahon ng big occultation o tinatawag na Ghaibatul Kubra, kinakailangan po ng ating imam na may mga tao, na may mga ashab siya, may mga companion, may mga tagasunod siya, kasing follower o katulad ng mga karakteristik o sifat ng mga sumama sa kanyang great grandfather na si Imam Hussein alayhi salatu wasalam, o kagaya ng mga ansar at mga muhajirun, sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga mahal kong kapatid, ang Ghazwatu Badr, no? 69% ang mga mujahidin doon nakipaglaban sa mga musyrik ng Quraysh sa pamumuno ni Abu Jahal, no? At ni itong si Abu Sufyan, ama ni Muawiyah, lolo ni Yazid. 69% na mga sahaba na nakasama sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwatu Badr ay mga balik Islam, mga kapatid. Sila ay mga recent convert Muslims. Kung titingnan po natin sa Pilipinas, mula sa mga malakas na mga da'i, mga nagtatablig, ay mga balik Islam. Yan po ay, wag po tayong maisip na ba't ganun sila kaano. Yan po ay namana nila sa spiritual na sa mga sahaba. 69% ng mga sahaba ay mga sa Ghazwatu Badr ay mga balik Islam. Yan po ang sinasabi ng ating mga mahal na historian. Mga kapatid, kinakailangan po ng ating mahal na Imamuz Zaman azzalallahu ta'ala farajahu syarif magkaroon ng mga sahaba niya, ng mga lingkod niya, ng mga tauhan niya, sundalo niya. Tulad ng mga sahaba ng kanyang lolo sallallahu alaihi wasallam at ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, at lalong-lalo na ang katulad ng mga companion na mga nasahid sa Karbala. Ang usapang ito ay patungkol sa responsibilidad nating mga tao, patungkol sa ating mahal na Imam Muhammad al-Mahdi azzalallahu ta'ala farajahu syarif. Mga kapatid, nabanggit po natin dati ito kung ano ang mga karakteristik o mga sipat ng mga kasundaluhan o mga companion ng ating mahal na imam, no? sa Ghaibatul Kubra. Yan po ay, kung di po tayo nagakamali, yan po ay nabanggit natin sa nakaraang taon, no? Ang patungkol sa pagkasilang ng ating mahal na Imamuz Zaman sa Nisfu Sha'ban. Yan po ay napost ng ating mahal na kapatid sa YouTube po, no? Sa alislam.ph sa YouTube. Ngayon po, atin pong tatalakayin kahit kakaunti, no? Sa mga panahon na ito, kunti lang panahon natin na mabanggit po natin ang mga silang binigyang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ng connection o irtibat o alaka sa Imamuz Zaman. Nabanggit po ng kitab, no, na pagkikita at ng Imamuz Zaman alayhi salatu wasalam. Isa doon sa mga topic ay ang mazlumiyya o ang oppressedness of the Imam as said by himself. Na mismo, kumbaga ang pagka-oppress po ng ating mahal na Imamuz Zaman sa mismo siya po ang nag-ulat, siya po ang may sabi. Ano po ang sinabi niya? No? Mababasa po natin sa ilan sa mga naka-experience nito. Unang-una ay si late Hajj Sheikh Muhammad Ja'fari Jawadi. Nagpakita po sa kanya. Harap niya po ang imam, ang Muhammad al-Mahdi azzalallahu ta'ala farajahu syarif. No? Kita niya po ang imam. Siyempre po, pinapahiwatig nitong kwento, wala sa mga
mula sa mga nakakita sa kanya na agad-agad na kilala nila kaagad ang imam. Kaya itong si marhum Haj Sheikh Muhammad Ja'fari Jawadi, napatanong po ano po yung rason ba't mukhang malungkot ang taong yun. Ang sabi po ng imam sa kanya, nagdurugo ang aking puso. No? Mga nasasaktan siya. No? Pangalawa po, si Haj Muhammad Ali Fashandi, rahmatullah alayhima, siya po'y madalas pumupunta sa Jamkaran kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mahal na asawa. No? Nang bigla sa nakita ng isang tao, ng isang lalaki, pumunta po sa paloob ng Jamkaran. Itong si Haj Muhammad Ali Fashandi ay kumbaga mapagkawanggawa. Siya po ay may sifat ni Khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam, generous, no? Siya po ay nagbigay ng isang basong tubig sa taong yun na hindi niya po kilala, no? At sabi niya, mag-pray ka, magdua ka na naway mapabilis ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paglabas ng ating mahal na imam, ang Imam Muhammad Al-Mahdi Azzalallahu ta'ala Farajahu Sharif. Alam niyo po anong po sagot ng ni imam na hindi niya po alam, no? Ang sagot sa kanya ng imam, sabi niya, hindi kami mahal kumbaga hindi kami gusto ng aming mga tagasunod. Kahit yung kumbaga yung pagkukumpara ng paghaming, no, kahit ganitong isang baso na tubig lamang, sa niyat na kami ay na ako ay makalabas, na ako ay kumbaga ipalabas na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa madaling panahon, kahit ni isang baso lamang magbigay sa sabi ni imam ng Imam Zaman Azzalallahu ta'ala Farajahu Sharif, kung gusto nila sila ay magdudua, ya Allah, ipalabas mo na sa amin ang imam. Pero hindi nila magawa yun. Kung sana mag-pray sila, magdalangin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga kami ay makukumport, ako ay makukumport. At mapabilis ang paglabas sa akin Allah subhanahu wa ta'ala. Yun mga kapatid. Pangatlo po, si marhum Haj Ismail Sharafi. Siya po ay nagulat din, no? Nang mabibiyaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Matapos na mag-hajj ay napunta siya ng Karbala, nakapag-dalaw doon, nakapagsagawa ng ziyarah sa Imam Hussein alayhi salatu wassalam at sa Hadrat Abbas. Sabi niya po, habang ako ay busy, habang ako ay abala sa aking pagsasagawa ng ziyarat, mayroong isang tao na nandyan, na kumbaga kaharap ko. Gaya po ng sabi, lahat po ng karamihan sa mga nakasaksi ay kailanman, hindi po nila agad-agad kilala ang ating mahal na imam. So, tinanong niya po ito, ang taong ito, sabi niya, tinanong niya ang imam. So, ang sagot ng imam, Azzalallahu ta'ala Farajahu Sharif, ako ang, kumbaga, siya yung pinaka-most victimized one in this world. Siya yung pinaka-awawa, siya yung pinaka-biktima sa lahat. Pangapat po mga kapatid, kinuwento din ng isa sa mga ulama ng Najaf al-Ashraf sa Iraq. Isa po siya sa mga may mga pinaka-mutakun na hakikiyon na mga ulama. Nang siya po ay makapagziyarat sa Sayyidus Shuhada, na na-meet na din, nakita niya ang Imam Azzalallahu ta'ala Farajahu Sharif. Sinabi po ng imam sa kanya, kasi ang mga tao doon, napakadami pong mga tao na nagziyarat doon sa libingan, sa punto do, sa libingan ng ating mahal na Sayyidus Shuhada, ang Amir Hussein, ang Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Sinabi po ng Imam Al-Mahdi Azzalallahu ta'ala Farajahu Sharif, ng Imam Zaman, nakikita mo ba sila, no? Diyan sa gintong. Kasi ang mga libingan ng ating mga mahal na maasumin, maliban sa Jannatul Baqi, mapa Iran ka, mapa Syria, mapa
Iraq ay may mga kumbaga alahas, no, mga dekorasyon sa mga libingan. Sabi po ng Imam Mahdi Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif sa isang alim ng Najaf, sabi niya, nakikita mo ba ang mga tao nandiyan na nakapag sa gintuwang ito sa lulo ko, diyan nagziyarat. Napakadami nila. Ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga kagustuhan na nais nilang mangyari sa buhay ay tinatanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng libingan ng aking lolo. Ngunit walang nag-aalala sa akin. Ganun ang sinabi ng imam sa alim na yun. Wala ni isa nag-aalala sa akin. Walang nagpipray sa akin. Walang nagpipray sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa relief ko. Para sa paglabas ko. Hindi tayo nagpipray sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ano ang sana nasa mabuting kalagayan ng ating mama. Sana okay siya. Sana ipalabas na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala po nagpipray na ganun. So nasasaktan po ang ating mahal na Imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif, mga kapatid. Pagkat po, gaya po ng sabi, ay wala pong mga tao, mga companion niya o mga followers nila na kagaya ng followers ng kanyang lolo, ang Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nasasaktan po ang kanyang feelings, no, ang kanyang puso na sa pamamagitan ng mga ginagawa ng tao, no? Sabi ng ating mahal na imam, narinig mo ba sila? Narinig ng alim na yun, na taga Najaf. Sabi ng imam, ni isa sa kanila hindi man nabanggit ang aking pangalan. Wala ni isa sa kanila ang nagpray sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kalagayan ko, para sa paglabas ko. Yan po ay nasasaktan ng ating mahal na imam. Kumbaga, lahat ng kagustuhan nila mangyari, no, sa mundong ito, ang mga tao, kagustuhan natin mangyari, magkaroon ng ganito, ganyan, ako sana maging ganito, ganyan, makamit ko ito, o sa kabilang mo, ya Allah, patawarin mo si Pulan, lahat-lahat. Pero ang mismong isa sa mga malaking ipinag-utos, no, at malaking ibada ay ang intijarul faraj, ang ad-du'a bita'jil faraj, ang pagdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa Imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif ay nakalimutan. Kaya't may nasabi din po sa anak ni marhum Sayyid Jamal Gulpayigani, no, sa madaling salita, itong kwento, sinabi po ng ating mahal na Imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif sa anak ng marhum Sayyid Jamal Gulpayigani. Sabi niya, lahat ng mga kaunti na lang kumbaga ang natitira sa mga alamat na yun, no? Diyan na. Kumbaga, sinabi ng imam, nasa sa inyo na. Kung kayo ay magpipray, magdadalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hingin niyo ang pagbilis ng aking paglabas. Mga kapatid. May riwaya po, no, mga kapatid, na sinabi ng isa sa mga ma'sum, alayhimus salam, Innal qa'ima minna huwal mahdiyu alladhi yajibu an yuntadara fi ghaibatihi wa yuta'a fi dhuhurihi. Ang imam sa amin ay ang Al-Mahdi, Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif, na wajib siyang antayin, obligadong antayin. Ang pag-intidara sa kanya ay wajib sa umma na ito. Sa kanyang big occultation, no? Lalong sa big occultation. Yajibu an yuntadara fi ghaibatihi wa yuta'a fi duhurihi. At wajib sa umma na ito ang magtaat sa kanya, sa kanyang pagkalabas. Yan po ang dapat gawin natin sa panahon na ito. Unang-una, antayin natin siya. Magsabar tayo. Pangalawa po, ipagdua natin palagi. Pangatlo, ay ang wajib sa atin na magtaat sa Kanya. Sa Kanyang pag siya ay nasa pinalabas na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po ang kahalagahan ng intijarul faraj? Gaya po ng sabi, ito ay pinakamalaking ibada. Intijarul faraj, sabi ni Imam Sajjad alayhi salatu wassalam, ni Imam Ali ibn Hussein ibn Ali,
alayhimussalam, intidharul faraji min a'damil faraj. Ang pag-aantay ng faraj ay ang pinaka malaking tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalaking saadat, no? Pinakamalaking paghahanda, no? Para sa kanyang hukuma, pamumuno. So mula sa mga paraan, no, ng pag-aantay, unang-una ay ang magkaroon tayo ng sabar. Sinabi mismo ni Imam Sadiq alayhi salatu wassalam, no? Sinabi niya, min dinil a'immati al-wara'u. Mula sa religion ng mga sila sumusunod sa 12 imam ay ang al-wara', ang pagbigay takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa intidharul faraji bis-sabr, at ang pag-aantay at ang intidharul faraj sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng sabr, sa pamamagitan ng endurance, forbearance, o ng patience. Yan po. Pangalawa po ay ang dhikr, no? Ang dhikr. Dapat natin siyang kilalanin, no? Kilalanin. Tayo ay nag-alala sa ating mga sarili, no? Allahumma arifni nafsak. Sa dua na yan, no? Fa illam tu'arrifni nafsak, la ma'arif nabiyak. Allahumma arifni rasulak, fa illam tu'arrifni rasulak, la ma'arif hujjatak. Yun po. Pangatlo po ay ang al-islah, ang reformation, no? Ang pagtutuwid, no? Sabi ni Imam Sadiq alayhi salatu wassalam, man surra an yakuna min ashabil qa'im falyantadiru wal ya'mal bil wara'i wa mahasinil akhlaq. Kung sino man ang nagdanais o natutuwa na maging companion, maging sundalo ni Imam Hadrat, Imamuz Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, minarapat niyang mag-antay. Siya ay mag-antay, antayin niya. Anong gagawin niya habang nag-aantay siya? Wal ya'mal bil wara', wal ya'mal bil wara', at gagawin niyang ang wara'. Siya ay magsitakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na matakutin. Wa mahasinil akhlaq, at lubusan niya at lalong-lalo niyang pagbutihin ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Lalong-lalo na ang pakikitungo niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakikitungo niya sa Nabi, ang pakikitungo niya sa mga imma, alayhimus salatu wassalam, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapwa, at sa mga ibang nilalang. Falyantadir wal ya'mal bil wara'i wa mahasinil akhlaq. Maka-Diyos, makatao, makabayan. Yan ay mula sa mga sifat o katangian ng mga sila tunay na nag-aantay sa paglabas muli ng ating mahal na Imam ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Pang-apat po ay ang hope. Sa Farsi pa ay tinatawag na umid. Umid dashti boshim. La tayas min rauhillah. May aya, no? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, no? Hindi po tayong magkamali na ang kanyang ibig sabihin na kailanman huwag kayong mawalan ng pag-asa. Panglima po ay ang lagi po nating kaakibat, lagi po nating iniisip na naririyan ang ating mahal na imam. Sa pamamagitan ng pagsunod, no? Sa pamamagitan ng pagkilala natin sa mga may authority, no? Sa fiqahat, no? Ang mga jurisprudent natin, ang mga jurist natin, ang mga fuqaha. Sa kanila po tayo ay magrurujo. Yan po ay sinabi ng ating imam, hindi lang imam, kundi ang mga imams. No. Tayo po ay ginabayan nila sa paglabas ng kanilang pinakahuling apo. Anong gagawin natin? Tayo ay magrujo sa tunay na ulama, tunay na mga mujtahidun fuqaha. Pagkat sila po ang may
authority. Sila po ay mga nawab, naib sa panahon na ito. Pang-anim po, no, dagdagan po natin doon, no, itong Hamra'i na tinatawag sa Parsi Hamra'i, na ang pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul, o ulil amri minkum. Ibang aya naman, ganun din. Sino ang nagtaat sa Rasul ay nagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit isa sa mga dua, no, itinuro sa atin ay ang Allahumma rzuqna tawfiq at-ta'ah wa bu'da al-ma'siyah. Ya Allah, biyayaan mo po kami ng tawfiq na magkaroon ng pagtaat sa iyo at sa mga hinirang mong imam. Lalong-lalo na ang ating Imamul Zaman, ang pinakaantay ng sanlibutan. Allahumma rzuqna tawfiq at-ta'ah wa bu'da al-ma'siyah. At ang biyayaan mo po kami ng pamamaraan o daan upang mailayo namin ang aming mga sarili mula sa ma'siyah. Yan po mga kapatid. May bunga po ang pagta'a. Ano po yung isa sa mga pinakabunga nito? Sabi ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, wa inna lakum inda kulli ta'atin aunan minallah. Ang pagta'a, no? Kahit ang Imamul Zaman azzalallahu ta'ala farajah syarif, no, sa panahon ng kanyang kaibat, no, na kababanggit lang natin, alladhi yajibu an yuntadara fi ghaibatihi. Sa kanyang occultation, sa kanyang pagkaghaibah, ay wajib sa umma na ito na siya ay antayin, ipagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbilis ng kanyang paglabas. Ta'jilud du'a, Allahumma ajil li walikal faraj. Anong sabi ng Imam Ali alayhi salatu wasalam? Wa inna lakum inda kulli ta'a aunan minallah. Sa bawat pagtaat niyo, no, yan ay tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal kong kapatid, ang pagta'a. Panganim po, dapat po magkaroon ang mga sumusunod sa aima alayhi salatu wassalam, magkaroon ng basira. Ano po yung basira? Nabanggit po natin, no, mula sa simula, ya ulil absar, no, fa'tabiru ya ulil absar. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ang mga sangkatauhan, lalong-lalo na itong mukhatab ay ang umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganap na may karunungan, binigyan sila ng karunungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng basirat. Sila po'y tinaguri ang ya ulil absar, na dapat kayong makakuha ng leksyon, ng aral mula sa mga naunang ummah, na hindi kayo maging kapareho nila. Sabi po ng Imam Ali alayhi salatu wassalam, fa innamal basiru man sami'a fatafakkara wa nadara wa absara wa absirna ma la nubsir. May dua, no, dua sa ika-27 as-sabi wal 20, dua sa Sahifatu Sajjadiyah ni Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam, lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan sa digmaan, no, lalong-lalo na itong mga pang-aapi ng mga Sahyuni o ng mga Zionist, no, laban sa mga oppressed people ng Palestine. Yan po ay laging pinagdudua sa mga telebisyon ng buong Iran, alhamdulillah. Ang dua doon ay wa absirhum ma la yubsirun. Ya Allah, ang mga sila nakikipaglaban sa landas mo, bigyan mo po sila ng basira, ipakita mo po sa kanila ang hindi nila nakikita. Balikan po natin, no, ang sinabi ng ating mahal imam, fa innamal basiru man sami'a fatafakkara wa nadara fa absara. Sino yung tunay na basir? Sabi ng imam, ang tanging basir, ang may foresight na binigyang basira ni Allah subhanahu wa ta'ala, man sami'a fatafakkara. Ang man dito ay tinatawag na mausul, no?
ay alladhi sami'a fatafakkara. Pag siya ay nakakarinig, pag siya ay may naririnig, fatafakkara, ay agad-agad siyang mag-iisip. Hindi sinabi dito, no, na man sami'a thumma fatafakkara o watafakkara. Bagkus ang ginamit dito, fa, ay hindi pagkarinig niya, dadaan pa ng ilang minuto o may mga gap pa, mga isang oras o may mga gap na mga ilang mga panahon o araw, gabi o mga linggo o mga taon. Man sami'a fatafakkara. Kapag siya ay may narinig na balita o may narinig na kwento, pag siya ay may narinig na anumang bagay, lalo-lalo na pag-usapang relihiyon o pamumuno o mga napakahalagang bagay, fatafakkara, ay agad-agad siyang magtatafakir, agad-agad siyang magtatafakkur. Siya ay magmumuni-muni. No? Wa nadara fa absara. At nakikita niya, no? Kalagayan na yun, ang hinaharap, fa-absara. Yan ang tunay na may foresight. Narinig niya, agad-agad siyang mag-iisip, tapos makapag-isip siya agad, opinion, fa-absara. Yan, siya ang tunay na basir. Ang natija ng intidar, ang resulta ng bunga ng pag-aantay sa paglabas muli ng ating mahal na kahuli-huliyang hari, kahuli-huliyang prinsipe, kahuli-huliyang tagapagligtas ng buong sanlibutan, ng buong sangkatauhan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay, kumbaga, napakabilis na panahon. Kumbaga, itong paglabas ng bukang liwayway, ng puti mula sa kadiliman ng gabi, no? Yung paglabas ng sikat ng araw, no? Yung ganun lang kaigli. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, sa aya, alaysa suhbu biqarib. Kumbaga, hindi yan, napakalapit po yan. Kumbaga, napakalapit po ang panahon ng Imamu Zaman, ang kanyang paglabas. Kaya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ang mga mu'min, nakikita nila ang panahon na yun ay napakalapit po. No? Ngunit, sa mga silang walang iman, no, mga musyrikon, ay napakalayo po. Kumbaga, napakatagal po. No? Unang-una po, sa mga bunga ng pag-aantay sa paglabas ng ating mahal na imam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ja'al haqqu wa zahakal batil. Sa panahon na lumabas ang ating imam, ang tunay na authority, ang tunay may power, ang tunay na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng absolute na authority pamumuno sa sangkatauhan. No? Isa po sa kasamang palad, isa po sa mga kamalian, no, ng mga iba. Kumbaga, pinapaikli nila. Kumbaga, ang imam ay particular lang sa isang mazhab o sa isang agama, isang religion. Yan po ay mali. Ang mga nabi, ang mga imams, sila po ay mga universal. Sila po ay pang kalahatan. Ang imams, sila po ay universal imam. Unang-unang bunga ng pag-aantay, ang walang duda na victory. Tunay nga, mananaig ang katotohanan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sa gusto man o hindi ng mga tao, pag andyan dyan na ang imam, yan ang katotohanan. At mawawala na ang batil. Sa panahon na yung mga kapatid, ang mga hayop na nag-aaway, makikita mo sila ay magkakasama na. Ang leon at ng mga pusa o anumang mga kaaway nila na inaano nila, no? Inakain nila. Sa mga panahon na yun ay magkaibigan na sila. Yan po ay isa sa mga mula sa mga panahon na magaganap sa panahon ng kanyang muling paglabas.
Sa mga panahon na yung mga mahal kong kapatid, mayaman ang mundo. Sagana ang mga lupain. Wala na ni isang tao magbibigay jakat pa uhom sa kapwa niya. Sapagkat mayaman sila. Sapagkat wala na silang pangangailangan sa kapwa nila. Pantay-pantay silang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming biyaya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang pinakahuling hari, pinakahuling prinsipe, pinakahuling khalifatullah, ang Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salatu wassalam, ajjalallahu ta'ala faradahu syarif. At sa mga panahon na yun, mga mahal kong kapatid, umahaba ang buhay ng mga tao. Yan po ay mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga panahon na yun po, sa mga panahon na yun, ay wala na pong mga paghirap. No? Wala na pong mga hindrance. Wala na pong mga paghahanap ng butas sa mga kapatid. Wala na pong ganun. Wala nang fitna. Wala nang junkie, igil, tumboy, limot. Wala na pong mga ano-anong mga niyat na masama sa kapwa natin sa mga panahon na yun. Kung titinan po natin, no, yung panahon na yun ay isa sa mga ilang porsyentong sifat ng paraiso sa mga panahon na yun. Bagat wala ng kaguluhan, mananaig na ang katotohanan, magkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Kahit ang sinabi ng riwaya, no? Yamla'ul ardah qistan wa adala. Pupunuin ni Imam Mahdi azzalallahu ta'ala farajahu syarif sa pamamagitan ng binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pupunuin niya ang mundong ito ng pagkapantay-pantay, bilqasti at ang adl, no? Yamla'u al-arda adlan qistan wa adla. Pagkakapantay-pantay at justice, no? Yan po. Puno ng katahimikan at napakarami pang mga sipat mula sa mga sipat ng paraiso. Yan po ay magaganap sa mga huling yugto ng mundong ito. Pangalawa po, tinuruan po tayo sa mga bunga ng pag-aantay at kanyang paglabas ay dapat po nating paramihin ang ating mga dua, no, sa kanyang mabilisang paglabas. Sabi ng Imam, wa akthiru ad-du'a bi ta'jilil faraj fa inna dhalika farajukum. Itong pagsamit lang, itong pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, yan po ay isa sa mga kadahilanan na tayo ay tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng duang ito. Yan ay faraj. Mga mahal kong kapatid, naway bigyan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sipat, kagaya ng mga sipat ng mga kasundaluhan o mga kakampi, companion, tagasunod o tagapagdepensa sa katotohanan, tagapagdepensa sa Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Alam niyo po, napakasakit ang nangyari. Ang nangyari na. At wajib po sa ating lahat isabuhay itong mga iniwan nila sa atin. Iniwan po ng ating mahal na Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Bago ko po tapusin ang nasihang ito, ay banggitin po natin ang mga kadahilanan paano ma-preserve itong agama, itong religion, lalong-lalo na sa panahon na ito. Sa panahon nating ito ay obligasyon po nating isabuhay at ang pag-ibubuhay. At ito din ang kadahilanan kung bakit hanggang ngayon ay naririto pa rin itong agama na ito.
ang agama, ang relihiyon ng ating mahal na Amir Hussein, na relihiyon ng kanyang pinakamamahal na lolo sallallahu alaihi wa sallam at ng kanyang ama alaihi wassalatu wassalam. Ito yung nagpapalakas ng iman natin at ito yung kinakailangan dakpo syubhat. Unang-una ay ang takwiyat al-iman. Kung paano mapalakas ang iman, pananampalataya ng bawat isa sa atin. Pangalawa, wajib po sa atin depensahan ang anumang syubhat, ang anumang katanungan o pagdadalawa sa relihiyon. Dalawa lang po ang ano dito, no? Isa, ang ikamatu sya'air. Ibig sabihin ng ikamatu sya'air, sya'air, ito yung ang kaarawan ng mga pagkasilang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ang pagkasilang sa pinakamamahal niyang anak na si Hadrat Fatima salamullahi alaiha, at ng pagkasilang sa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, sa Imam Hasan, Imam Hussein, at lahat ng mga imam. Ang Imam Zainul Abidin As-Sajjad, ang Imam Muhammad Al-Baqir, ang Imam Ja'far As-Sadiq, ang Imam Al-Qadim, ang Imam Musa Al-Qadim, no? Ang Imam Ali Ar-Rida, Imam Ali ibn Musa Ar-Rida, ang Imam Muhammad Jawad At-Taqi, ang Imam Ali An-Naqi, ang Imam Hasan Al-Askari, lalong-lalo na ang Imam Hasan, ang Imam Muhammad Al-Mahdi Azzalallahu Ta'ala Farajah Sharif, na kung saan tayo po ay naniniwala na siya po ay isinilang na sa Nisfu Sha'ban. Yan po. Dapat po yun isabuhay. Pangalawa po, ang pagkakaroon ng mga majalis. Sa Parsi pa, majalis sugvare, dar ashura, wa shahadatisyon. Ang pagkakaroon ng mga majlis, no? Pag-ipon-ipon para i-commemorate ang mga pag-morning, no? Ang pag-morning, ang pag-alala, no? Itong katagang sugvare. Ibig sabihin, ang pagpapakita ng kalungkutan sa pagka-shahadat ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ang pagka-shahada sa Zahra alaihi salam, sa Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, at sa lahat ng mga masumin. At ang Hadrat Khadijah, ang Ummul Mu'minin alaiha salamullah. Lalong-lalo na ang pangyayaring Karbala. Pangalawa po ay ang bayan al-ilmi. Bayan ilmi. O ang pagpapaliwanag, pagbibigay eksplanasyon, no? Patungkol sa mga kaalaman. Ito na po yung mga una, ta'lif kutub, ang pagsusulat ng mga aklat. Pangalawa, ang shi'r. Ang shi'r para sa Nabi, para sa Islam, para sa Amir Mu'minin, para sa Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin, alaihi salam, sa mga a'immah, qadatil ummah, wa arakanil bilad, alaihi salatu wassalam. Pangatlo po, gaya po lang sabi, ay ang magkaroon ng mga majalis o majlis. Ito po yung mga responsibilidad ng bawat kamusliman sa panahon na ito. Mga mahal kong kapatid, kami po ay mamaalam na naway fanas'alullaha an nakuna kamithli ashabil Husain. Ya Allah, gawin mo po kaming
kagaya ng mga sahaba o companion, kasamahan ng aming mahal na Amir Hussein Ali ibn Abi Talib. Yung alam ang katotohanan at hindi nila iniwan ang katotohanan. Kanila pong dinipinsahan ang Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Hindi lang po sa ito ay siya ay anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus, siya rin po ay nasa katotohanan. At kailanman hindi magkakahiwalay ang katotohanan at ng mga aimma. Gaya po ng kanilang ama na si Imam Ali Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi. Sinabi po ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Aliyun ma'al haqq wal haqqu ma'a Ali. Ang katotohanan ay nasa kay Ali at si Ali ay nasa katotohanan. Ganun din po ang sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Quran at sa Imam Ali. Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ang Quran ay with Ali and Ali with Quran. Anong pang sinabi ng ating mahal na Imam Ali? No? Sa panahon ng kanilang labanan noon, no? Sinabi po niya sa harapan ng mga kaaway ng Islam, sabi po ng Imam Ali alayhi salatu wasalam, Anal Qur'anun natiq wa hada Qur'anus samit. Ako ang manifestation ng Quran. Kumbaga parang sinabi niya, ako ang walking Quran. Ako ang speaking Quran. Ako ang taga-implement ng Quran. Ako lang ang may authority na makapagsalaysay, makapagpaliwanag. Ano ang nais ng Quran? Ano ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala? Si Mama Ali po, alam po ng lahat ng mga sahaba. Kahit pa po ang kanyang pinsan, no? Si one of the great sahabas na si Abdullah ibn al-Abbas radiyallahu anhuma, siya po ay may kasabihan na ang kanyang kaalaman ay kasing isang patak lang ng ulan kung ikumpara sa karagatan ng kaalaman ng ating mahal na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi. Ngunit sa kasamaang palad, may mga tao, no? Halos sa mga panahon ng ating mahal na pamumuno ng ating mahal na Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin, ay may mga lumalaban sa kanya. Nangyari ang Ma'araka Jamal, nangyari ang Siffin, nangyari ang Naharawan. Kung ating balikan ang pinaka-simpleng kautusan, no? Ang simpleng maluwalhating kataga, hadith ng ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga parang sinabi na sa atin na kung darating ang panahon, maguguluhan kayo saan ang katotohanan, sino ang nasa katotohanan, sino yung nasa batil at al-haq. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaya na nabanggit natin, Aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'a Ali. Si Ali ay nasa katotohanan at ang katotohanan ay nasa kay Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi. Mga kapatid, huwag po tayong magsawang makinig, makipagsubaybay. Inshallah, pag hindi po busy ang mga scholar natin, sila din po ay makapagbibigay din ng mga panahon para makapagnasihat, mapa-live man o gaya nitong video nito, recording. So inshallah, mga mahal kong kapatid, ipagduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tayo po ay gawin niya bilang tunay na mga companion ng ating mahal na Imamuz Zaman ajallallahu ta'ala faradahu syarif, gaya ng mga katangian ng mga
companion ng ating mahal Amir Hussein salamullahi alayh. Fanas'alullaha an nakuna ka ashabil Hussein. Allahumma ya Rabbal Hussein bihaqqil Hussein اشفي صدر الحسين بجهور الحجة اللهم عجل لوليك الفرج. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.